Simple, kilala, or komplikadong tao, naharap sa hamon. May proseso tayong sinusunod. Ito ang istorya sa likod ng sinasabing issue na guest natin ngayong hapon. Sa Ben Tulfo Unfiltered. Ben Tulfo Unfiltered. Governor Pride Henry Teves, yan ang buong pangalan ninyo. Yes po. Alright. Pride Henry Teves. Kampante ka bang magpa-interview sa akin sa kabila ng may issue sa amin ng kapatid mo si Kong Arnie Teves pero nasa hukuman na yon? Ako'y magsasabi trabaho lang, walang personalan. Matagal na akong fan ng Bitag, sir, at I trust you and I believe si Arnie, ako. Magkaiba kaming tao. Kung ano man masasabi ko at ma-express ko, sigurado ako na matutulungan mo akong na malaman to ng tao na walang labis, walang kulang. I trust you, sir. Okay, thank you. Sino si Governor Pride Henry Teves na importanteng makilala ng mga tao? Well, una-una, sir, membro ako ng pamilya Teves na galing Negros Oriental. Isa akong negosyante. Isa akong businessman at sugar manufacturer. Napasubol ako sa politika noong 2002 nung inappoint ako ni President GMA bilang isang bukal. Pagkatapos noon, naging kongresista ako from 2007 to 2016. Then naging mayor ako ng Bayawan City from 2016 to 2022. Tumakbo ako ng gobernador 2022 at nakapagsilbi ako ng 100 araw. Isa akong bombing survivor noong November 13, 2007. Malas na tinamaan ng bomba, swerte na nabuhay. Survivor ka, you succeeded, pero nabanggit mo, namatay ang mga staff mo noon. Yes po, 5 months pa lang ko in office noon eh. I remember the day very clearly, November 13. No? Palabas kami. Napasama ako sa grupo nila Congressman Wahab Akbar. Nandun sila sa kabilang side. Ako naman nasa kabilang side. Hindi namin alam na yung palang motor na nasa likod nila at nasa left ko, mga 6 meters apart, ay may bomba. So pagsabog, tinamaan sila, tinamaan kami. Naalala ko, sumampa ko sa bong eh. Sa pababa, kaganyan ako, bali yung kamay ko, bali yung paa, sunog yung katawan. Pero sinubukan ko pa rin hanapin yung tatlo kong kasama kasi may tatlo kong kasamang staff eh. Nalaman ko na lang after yung nakoma ako, pagising ko na yung tatlo hindi sinuwerte. Kaya kahit pa paano, nagpasalamat pa rin ako na binigyan pa rin ako ng pangalawang pagkakataon mabuhay. But since nangyari sa loob ng Kongreso, sino who will know na sa loob mismo na lakas lahat ng tao. But unfortunately nga, magkasama kami, pati yung tatlong staff ko nadamay, pati ako. So, pangalawang buhay mo to? Matatawag mong ganun, sir, kasi 35 days ako nasa ICU, coma, 7 months bago ako nakalakad ulit. 2.5 years bago nakumpleto yung 22 operations kasi yung mga kamay ko nagkadikit, kailangan ayusin, at kung ano-ano pang mga pinagtatanggal na mga shrapnel. So it took me more or less 2.5 years to finally recover and move out of it. Pero lahat yan, medyo na-overcome natin. Meron ka bang natutunan doon sa nangyari sa'yo sa bombing at nag-survive ka? Nakita mo ba yung may mission ka sa buhay? Una, sir, magbabago yung pagtingin mo sa buhay. Dati ako negosyante, aggressive ako eh. Kung meron akong transaksyon at medyo naplatan tayo o na-late, magagalit ka kasi sayang yung transaksyon, di ba? Pero ngayon, baliktad na. Kung meron akong pupuntahan at naplat ako, sasabihin ko, baka may aksidente dun sa unahan.
i-delay ka lang ng ilang minuto o ilang segundo para hindi ka ma-aksidente. Yan yung kapaliktaran ng pagtingin ko ngayon. Pangalawa, nakikita ko lagi na lahat ng bagay na nangyayari may purpose. At pangatlo na talagang natutunan ko, pasensya. Kasi pag-recover mo galing sa bombing, yung hindi mo magamit yung mga kamay mo, yung 7 buwan ka hindi makalakad, yung iatat sa tiyan mo yung kamay mo ng 1 buwan, nakaganon ka para mabuhay yung skin, sabay tatanggalin yan, sabay isi-stretch mo na 1 buwan, pabalik yung katawan mo. Ang malalaman mo talaga, pasensya. Yung pasensya ko humaba talaga ng gusto. Focus at pasensya. Itong issue rito sa Negros Oriental, sa governorship, kukunti lang nakakaalam. I mean, kahit na ako, not so much kasi hindi naman national issue to. Well, coming to us, nagka-interest kami. And then we have to search exactly kung ano nangyari. Nanalo ako, sir, by 20,000 votes. I was proclaimed. Okay. There was no protest. Walang protesta laban sa akin kasi may 10 days regulamentary period yan na may protesta. Wala. So pagdating ng June 30, nag-assume ako. Pagkatapos, after mga 100 days, may order na pababain ako kasi ninalify daw ng COMELEC yung proclamation ko. Kasi ang sabi nila, may kaso daw yung 2 digamo na tumakbo. Dalawa kasi silang digamo tumakbo eh. Dineclare ng nuisance yung isa, yung 50,000 na boto na nakuha nung isa, dinagdag doon sa isa, kaya lalampas na yung boto niya sa akin. Okay. So, while klaro naman sa local government code na dapat, kung elected ka, proclaim at nag-assume ka, ang makakatanggal sa'yo, proper courts, yung order sa DLG, may order direct galing kay Secretary Benner, you're ordered to immediately step down. Yung mga abogado ko sinabi, nasan yung basis? Kasi normal yan Pag meron kang order, lalo sa ombudsman, may basis yan ng order galing sa korte. Okay. Walang basis, pero may order. Kung DLG ang nag-order, ang secretary, alter ego ng presidente. Kung hindi ko susundin yan, parang hindi naman yata tama. Kasi 'di ba, minsan sinasabi natin na ganito ang batas, tama man o mali, pero dapat sundin natin para may rule of law or may order sa buong komunidad. Okay. So, at that time, I decided to follow the president's instruction because it was an order of the secretary na alter ego niya. Komplikado to, ano? Opo. Sa election ng governorship sa Negros Oriental, sa probinsya na yan, nanalo ka? Yes po, naproklama. Naproklama ka? Number 1 ka? Opo. Okay. Ikaw yung pinakamataas na boto? Yes po. Yung number 2, yung 2 mga digamo na to, sila yung may issue? Yes po. Ano bang issue ng 2? Pinapa-declare na nuisance nung isang digamo yung isang digamo. So, yung isang digamo. Sino nagpapa-declare ng nuisance? Yung former governor. Yung former governor. Ano yun? Yung ROL o CRO? CRO, yung Ruel Digamo. Opo. Bakit niya pinadidisqualify yung isang Ruel Digamo? RUEL. That I cannot, kasi hindi ako nasama sa kaso na yan Pero ang issue doon, parang nuisance candidate yung isang magkapangalan. Yes, sinabi niya nuisance daw. So wala kang issue ron? Wala akong issue doon. Anong kinalaman mo? Bakit ikaw pinagbuwaltahan, ikaw ang dinisqualify? Actually, dyan Parang ako ikaw ang nagulat. pinababa. Kasi di ba sa kaso, kung may 2 naglalaban, either siya ang mananalo o siya ang mananalo. Pero hindi pwedeng yung pangatlo ang sisintensyahan. Di ba kasi ang kaso nila, Digamo versus Digamo. Okay. Bakit ang desisyon, Tebes? Kung 2 kayong nagpupustahan, kayo lang magbabayaran. Bakit ako magbabayad? Hindi naman ako kasama sa kaso nyo. Hindi ka ba nagtaka na hindi naman ikaw ang issue rito at ang DILG nagpapababa sa'yo? Sinabi mismo ng mga abogado ko yan na nung nandun ako na huwag kang bumaba. Kasi Pero walang dayaan dito. walang dayan dyan. Panalo ka, Oo. advance ka, na-proclaim ka. Na-proclaim ako, nag-assume ako regularly without protest. Ilang buwan ka nag-assume bilang governor? 3 months and 10 days po. 100 days to be So exact. 100 days. Opo. So 100 days na wala ba nagsabi sa'yo, Governor Pride Henry Teves,
medyo magkakaproblema ka rito dahil nagbabangayin yung dalawa na wala ka namang kinalaman? Wala ba nagsabi sa'yo? Well, sinasabi nila na nagbabangay yung dalawa, pero sinabi ko, hindi tayo pwede makailam dyan, hindi naman tayo kasama sa Tama. kaso. Pero pagkakasuhan tayo, sagutin natin. Bakit ikaw ang pinababa? Doon, ako rin mismo, doon ako nagtaka kasi I was waiting, naghintay ako na kasuhan ako para naman makasagot ako ng tama. Kung merong protest sa akin, sasagutin ko. Wala naman po Wala tayo. eh. Pero ang Paano dalawang ako ligamo makakasagot? rito, ang nagbabangay, isa kasi nuisance sa sinasabi ng gano'n. Yes po. O wala kang kinalaman, nanalo ka na. Nag-serve ka na ng 100 days. Opo. Bakit all of a sudden pumasok yung DILG? Nagtatanong ako rito, on what basis pinabababa ka? Panalo ka na, dineklara ka, nag-assume ka, nag-swear ka, di ba? Yes po. So, hindi ko maintindihan. Make me understand. Yes po. Bakit ikaw pinabababa? Ano ang kasalanan mo? Anong nagawa mo? May illegal ka ba nagawa? Nandaya ka ba? Nag-vote buying ka ba? Ito bang ginawa ng COMELEC? Ano ba dahilan nila? Simple lang yung order nila po. Sinabi doon, you are ordered to immediately step down. Nakalagay doon dahil yung proclamation ko ninalify ng COMELEC at kung gusto mong maghanap ng relief, pumunta ka na lang sa saang korte para maghanap ka. Yun ang sinabi nila. Okay. Utos sa akin ng DLG na pababayin ako. Nirespeto ko yan dahil alter ego siya ng presidente. Pagkatapos kasi niyan, sinabi na niya sa mga department heads ko at sa ibang mga ahensya doon na hindi na ako ang gobernador. So, Sino may sabi niya? ang DLG. Kasi Final and executory na ba yung sinasabi ng DILG? Di ba dapat may hukuman pa? Yes po. In-endorse nila. So, ang mangyayari dyan, yung department heads at yung ibang mga empleyado, syempre, matatakot na silang masuspende. Makikipagtrabaho na sila dun sa kabilang kampo. Ngayon, ang mga bukal, loyal sa akin. Kung ang bukal hindi magbibigay sa kanya ng authority to sign, walang lalabas na pera. Ano mangyayari? Kung 1, 2, 3 buwan bago mag-decide ang korte, walang sweldo ang mga tao, walang gasolina papatakbo sa mga unit na kailangan ng mga ayusin, walang gamot na lalabas para sa mga ospital, walang AX na lalabas para sa mga nangangailangan, maho-hostage ang buong probinsya. Ito ba ang dahilan kung bakit give up mo na lang, walang kalaban-laban? Ang dami kong supporter nasa baba. Ilang linggo na. Sige. Tanong ko sa'yo, no? Bakit hindi ka lumaban? Hindi pa naman final executory ang sinasabi ng DILG hanggat hindi nagdesisyon ng hukuman. Ang tanong ko yan, unfiltered. Sir, nakikita ko lahat ng tao ko doon, no? Dahil sa tagal na naghihintay sila at sumusupport sa akin, sinasama ko yung mga anak, ulan, init. Ang daming naghahanap ng gamot, hindi na makapasok dahil ang gulo-gulo na sa Kapitolyo. Hindi masisweldohan ang mga empleyado. Nakita ko yun. Pero teka muna, tama ka roon, ano? May konsensya ka na sinasabi mo. Hindi mo atim-atim yung mga tao na uunalan, yung mga supporter mo nandoon na talagang nanalo ka, binoto ka nila eh. Yes po. Pero hindi mo maatim ang konsensya, sila ay nabibilad sa araw at nauulanan. Magkakasakit. Kung may violence, pagka magkapukpukan yung supporter ng kabilat sa akin, konsensya ko yun. Masusugatan yung ulo niya dahil sa akin. Medyo mahirap naman ho yata yun. So voluntary ginawa mo to, out of conscience? So sinabi ko, sige, kung yan ang gusto nyo sa DLG, sige, gagawin ko to. Idaakyat ko na lang sa Korte Suprema itong kaso. Parang Korte Suprema nang magsabi. Kung sakaling balikan natin at talagang nilaban mo at pinaglaban mo, may karapatan ka ng ilaban. Kung ano yung sinasabing proseso at atong proseso, ang huling hantungan at yung magdidesisyon ay hukuman. Opo. Wala pa sa hukuman. I-execute ng DILG. Pinalba lahat ang sasabihin ng COMELEC tapos pina-execute ng DILG. Wala namang sinabi ng COMELEC na i-implement ito eh. Kinapi-furnish lang ng DLG. So, ibig sabihin nun, kung kinapi-furnish... So, hindi executory yun. Anong ginawa ng DILG? Parang adelantado? Ang naiintindihan ko dapat mangyayari doon, kung susundin ang proseso, sa akin lang, elementary mind, bilang ng lawyer is, using that, pwede akong pasagutin sa korte kung bakit ako dapat hindi tanggalin. Kasi meron daw
nullification of my proclamation. At kung ginawa nila yon, i-defend ko sarili ko. I will defend, sasagutin ko yun sa korte. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari. Basta't binigyan ka lang ng order, bumaba ka. Bumaba ka na. Sa dahilang, Sinabi daw ng COMELEC na ano daw ang dahilan ng nullified COMELEC? ng proclamation ko. Pero hindi naman sinabi ng COMELEC sa DLG na implement nyo to. Copy furnish the DLG lang sinabi. So, copy furnish lang. Was it say, i-execute to, pababain na yan? Hindi. Hindi ko nabasa yan dun sa order. Gov, nag-issue ng order ang DILG na bumaba ka. Opo. Ito ba'y utos ng Commission on Elections na pinababa ka? Ako'y naiintriga rito sa ginawa ng COMELEC. Nandaya ka ba? Definitely, hindi ako nandaya. Definitely, lahat yan, wala dyan. Kasi kung meron man yan, within the 10-day regulamentary period na makafile sila ng protesta, nag-file na sila. From the day I was proclaimed hanggang 10 days, walang nag-file ng protesta laban sa akin. Kung ginawa ko man lang yung pangdaraya, ang dami na nagprotesta, sigurado ako. Bumaso yun, wala namang nangyari Wala ganyan. naman. Kasi sir, dapat rin kasi, kailangan bigyan nila ako ng pagkatong sumagot, di ba? Yes, yes. Kaya kailangan sila magprotesta para sumagot ako. Ako na ang tatanong sa iyo, sa konsensya mo, second life mo na to eh. Yes po. So, wala kang nilabag ng ganun. Hindi ka nandaya, hindi ka nang nanakot, hindi ka bumili ng boto, nalalo ka fair and Fair square. and square. Good. Pinabababa ka. Gusto ko makita ang dahilan. Ano bang naging basihan? Hindi ka nandaya, hindi ka nang bili ng boto, hindi ka nanakot. Wala lahat yan. Wala rin naman nagprotesta sa'yo. Antong nalabas ang COMELEC dito? Paano nangyari ito? Yun ang tanong. Hindi, lahat sinabi mo, wala akong ginawa ng ganyan. In fairness, wala sa utos ng COMELEC na pababain ako. So, sino nang pautos sa'yo? Nilagay lang DILG? nila, nullify the proclamation of Pride Henry Tevez, give a copy to the DLG. So, inanalify. Ibig sabihin, hindi pa final executory yun. Sa tingin ko, being an lawyer, supposedly ang mangyayari dyan, nakalagay kasi sa local government code, once nakaupo ka na, nag-assume ka, proclaim assumed, Okay. ang pwede lang makapagtanggal sa removal from office through a proper court. O, iyon na nga. Basically, dapat yun, final nila yun sa proper court para madepensa ko yung sarili ko at para ang korte makapag-desisyon kung karapat-dapat ba akong tanggalin o hindi. Binabasa ko yung sinasabi mo, parang ang problema sa DILG na parang adelantado. Wala naman utos, binibigyan lang sila ng kaalaman. Copy Ito, to furnish. nullify. Pero hindi yung sabihin, pababain mo yan. Yes, po. Bodily carry mo yan. Yes, po. Kinakailan, umalis na yan. Questionable yun para doon sa inyo. O, ano ba sinabi ng abogado mo? Bakit hindi mo inalaban kasi sinabi mo sa DILG? May nagsasabi roon na, kumbaga, only the proper court Yes po. will make that decision. Ibig sabihin, hindi pa pinal yun. Yes po. Pinaalam lang sa kanila. Yes po. Ito naman taga-DILG, adelantado. Na wala naman sinabing pababain, inanalify pala. Hindi sinabi, let him step down. Let him be out of the office. Wala bang ganun? Ito po, bigyan kita ng... Dilagay nila, ang order nila, you step down immediately. Sino ang nagsabi niyan? COMELEC? Secretary Benher Abalos. Sabi ba ng COMELEC yan? Hindi. Sinabi lang ng COMELEC is give a copy. Sino ba dapat ang may kapangyarihan para pababain ka? Ang COMELEC or IDLG? Dapat talaga korte. Order ng proper court na i-implement ng DLG. Order ng proper court. Yan nga ang sinasabi ko. Kasi gusto kong linawin. Sinabi ba ng COMELEC, DILG, Secretary Benher Abalos, pababain mo nga yung Governor Tevez na yan. Ito ang order. Walang ganon. Walang ganun po. So, anong ginawa ng DILG? Yun, ang una... Nung pagdating sa ng order, anong ginawa? Tinawagan ka, Gov, umalis ka na dyan. Bumaba ka na. Kasi ganito ang, di ba? Sa papel yun? Sa papel. Anong nakasulat sa papel? You are ordered to step down immediately and turn over all duties, documents. By whose order? Secretary Benher Abalos. On what capacity? DILG Secretary. DLG Secretary. Saan ang gagaling yung sinasabing basis niya? Sa korte o sa COMELEC? Hindi mo rin masasabing sa COMELEC kasi wala ring order ng COMELEC. So, ibig mong sabihin, ginawa lang to ni Benher Abalos, DILG. I mean, unfiltered sasabihin ko. Well, Kasi para maintindihan ng mga tao,
May overreach ba ginawa itong si Benhar Abalos, Secretary Benhar Abalos, na parang pinabababa ka samantala wala naman pala sinabi ang COMELEC other than inalify. Pero pag inalify, i-execute ngayon ng i-execute ng DILG. Kung ninalify man yan, sa akin, being a non-lawyer, kung ninalify nila yan, dapat finay nila sa korte yan. Yes, pasasagutin ka. Papasagutin ako. Hindi nangyari ng waranto. Kaya nga, hindi nga nangyari yun. Tanong, ano bang, kasi ako nalilito ako, dito, kahit sino malilito, I happen to be, tinitingnan ko. Parang shortcut, yun bang ibig mong sabihin? Kasi unfiltered, diretsuhin na kita. Disente ka pa doon sa sagot mo. Nagkulang ba rito si Benhar Abalos na sobrang interpretation, overreach kung tawagin? I can say na shortcut kasi bakit ako hindi na pabigyan ng due process. Ako I'm entitled to due process. Why can't you say that kay Benhar Abalos? Bakit naman ganito? I'm entitled to due process. Oo. Well, kahit papaano, sabihin ko na lang, sir, kahit papaano, we have no reason not to believe in our system. Our system might be imperfect, but we have to support our system. Final ko na to sa Korte Suprema, and ang akin lang apila is that based on the merits, they can decide sooner rather than later so that everybody can move on. Parang maintindihan lang ha. Una, yung mga mayors na sumusuporta sa akin, marami yan sila majority. Marami rin yan silang dapat projects na hinihintay galing sa probinsya dahil kasama yan sa plano namin sa ELA namin. So kung hindi man ako mabalik, at least mahanapan nila ibang paraan paano ma-fund yung mga proyektong yun para yung serbisyo tuloy. Okay. At sa akin naman, sir, personal, gusto ko malaman ano talaga ang mission ko sa buhay. Kung binigyan ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay at ito ang mission ko, then gagawin ko lahat ng makakaya ko na lahat ng gusto kong mangyari sa probinsya namin na para matulungan ng karamihan ay magagawa ko kung ito ang mission ko. Pero kung hindi, then hanapin ko kung ano talaga ang purpose ng bakit ako nabuhay ulit. Hanapin ko yung purpose at ano talaga ang mission ko sa buhay. Kasi kung hindi ito, then iba. Hahanapin ko yun at gagawin ko lahat ng makakaya para matupad yun. Para makamove on kaming lahat. Pati rin mga supporter ko, sabihin ko, move on na kayo. Kapakanan ng probinsya muna, and then hahanapin mo ngayon pagkatapos ng desisyon ng Korte Suprema, good or bad. Kung sakaling hindi favor sa iyo, then you will search furthermore kung ano ba talaga ang purpose mo pa. Yes po. Wala ka bang sama ng loob doon sa ginawa sa iyo ng DILG? Unfiltered, sagutin mo diretso yan. Honestly, sir, lahat ng nangyayari may rason. Lahat ng nangyayari, meron yan siyang purpose sa hinaharap. Minsan mangyayari yan, either pataasin yung pasensya mo, o papapag-isipan ka ng mas malalim, o mayroon parang may matutunan kang bago, pero lahat yan, may purpose yan. Lahat ng nagiging instrumento para mangyari yan, instrumento rin yan sila. Kaya ako, simula nabombahan ako, hindi ako nagbe-blame ng kahit sino kung may nangyari. Kasi para sa akin, lahat ng nangyayari, masama man o hindi, may rason yan. Everything happens for a reason.